Kumusta mga kaprobinsya? Balik po tayo and pag-usapan po natin kahit paano ang mga eksplanasyon at mga pinaliwanag tungkol sa batas at ano ba talaga ang meron at ano ang talagang pwedeng mangyari sa sitwasyon ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Of course, we're very much concerned kasi elected nga siya kahit paano. Kahit na hindi man lang siya napakita ng medyo masyadong naging makasarili yung takbo ng buhay nila ng bagong pinakita nila sa Senado. But anyways, pakinggan muna natin ano ang mga sinabi ng abogado ni Senator Bato de la Rosa. Kailangan namin pag-aralan on Monday kung ano yung nagiging rason po ng Korte Suprema at siguro after mabasa namin yun kung sa tingin namin ay dapat mag-file kami ng motion for reconsideration, gagawin po namin yun. Hindi po tayo susuko. Kung meron pang available remedies, we will exhaust all available remedies po. Muling maghahain ang abogado ng senator. So yun, no? Siyempre, mayaman, ma-powerful, gagawa. They will exhaust every remedy na gagawin nila, no? But because sa denial, dahil sa pag-deny ng Supreme Court sa temporary restraining order na ni-request ni Senator Bato de la Rosa sa na-file niya sa Korte at sa pamamagitan nila Atty. Torion, the validity ng ICC warrant of arrests prevails. So valid siya, and Senator Bato de la Rosa was being considered now as fugitive ng Department of Justice, and in fact the law enforcement of the Philippines, of the entire country, was being activated para na sa pag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa. Now, ini-insist nga, sinabi nga nila na they will be planning to pagpakita nila sa Lunes yung the entirety ng resolution na pag-deny sa temporary restraining order or TRO ni nare-request ni Senator Bato na through 9-5-1 vote nung nangyari early this week na sa Supreme Court, kasi meron pa daw sila the entirety of the kaso, kasi meron pa silang relief na hinihingi ang kabuuan na kanilang ipinasa at inaakyat doon sa Supreme Court, no? Naukol dito sa kaso nga nila former President Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa et al. And marami sila dyan nakasama sa International Criminal Court at meron silang relief na inakyat dyan, and they're questioning, no? But the validity of the TRO of the RCC warrant of arrest nag-prevail na. Temporary restraining order TRO was rejected. So it's just supported na may jurisdiction as what Supreme Court before stated, no? At tingnan natin kung ano ba ang Supreme Court ruling na uukol sa mga fugitive, no? Kasi Department of Justice ng Republic of the Philippines now considered Senator Bato de la Rosa fugitive. So tingnan natin, no, kung ano ba talaga. Kasi though we're not experts, but we are thinking and rational Filipinos, and we are rational human beings. Marunong din tayo kahit paano umintindi sa mga eksplanasyon ng mga eksperto sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa batas at sa international law at lalo na sa local laws. Kahit paano marunong din tayo mag-isip. Hindi yung tayong parang mga loro na sinasabi natin kung ano yung mga sinasabi at sinasabi ng ating mga sinusunod at ating na idolo. Alright? So ayon sa Supreme Court ng Pilipinas noong November 28, 2025, ang isang taong itinuturing na fugitive from justice or tumakas o umiiwas sa kaso ay walang karapatang humingi ng anumang judicial relief o remedyo sa korte hanggat hindi siya sumusuko o napasa ilalim sa kustudiya ng batas. Okay sana yon kung kasi nasa under protective custody dati sa Senate si Senator Bato, sana nandun siya nasa jurisdiction siya sa Senado. Pwede pa sana siguro the judicial relief baka mamaya pwede pang ma-activate dahil naandun nga siya sa isang departamento at isang branch of government ng ating republika. Ang problema, meron silang iginawang resolution sa Senado na under protected custody siya, pero pinaalis din nila.
So wala na ngayon talaga sa gobyerno kahit sinong ahensya, kahit nasa barangay, wala sa kustodiya nila si Senator Bato de la Rosa. So the question is, dahil sa Supreme Court ruling ito noong November 28, 2025 na ang isang fugitive from justice o tumakas at umiwas sa kaso ay walang karampatang humingi ng anumang judicial relief. Kasi base sa doktrinang Fugitive Disentitlement Doctrine kung saan ang sino mang tumakas mula sa hustisya ay nawawalan ng standing or karapatang tumayo sa korte. No? Hindi lamang ito ang tumakas sa kulungan, ang sinasabi ng mga fugitive, kundi ang mga taong umalis ng bansa o nagtago matapos sampahan ng kaso at upang iwasan ang warrant of arrest at ang proseso ng korte, which is saklaw na saklaw ngayon si Senator Bato de la Rosa when TRO was denied at active and alive and valid ang ICC warrant of arrest. Kasi ICC, International Criminal Court, is not a foreign court. It is a court established by all nations which the Philippines was part of. At ang mga fugitive ayon dito ay bawal nang maghain ng anumang motion tulad ng motion to quash warrant, petition or apila. Ang kanilang mga pending na hiling ay hindi mapagbigyan. So merong pending silang hiling ngayon, tapos fugitive siya ngayon. So kung tignan natin, may possibility pa kaya na after the release on Monday sa explanation sa entirety of the resolution and the decision of denying the temporary restraining order at lumayas ngayon, nag-fugitive, nagtago na si Senator Bato de la Rosa, yun bang inaasahan, ang tanong ngayon, ang inaasahan na natitira pang mga relief na kaya final nila sa Supreme Court, gagalaw pa kaya after na nagtago na at naging fugitive na si Senator Bato? Kasi ayon dito, at ang mga fugitive na ay bawal maghain ng anumang motion tulad ng motion to quash warrant, petition or apila. Ang kanilang mga pending na hiling ay hindi na pagbibigyan. Ang tanging paraan upang maibalik ang kanilang karapatang humingi ng tulong sa korte ay ang voluntary surrender or kusang pagsuko. At siyempre, ipinaliwanag ng Supreme Court, ang korte ay may jurisdiction lamang kung ang akusado ay physical na present o nasa kustodiya ng batas. Kung wala sa jurisdiction, walang karapatan ng akusado na gamitin ang proseso ng korte. It is very clear. So, ito'y naayon sa ruling nung nagmula sa kaso ng Valyacar Transit Incorporated versus Ricardo Villanson Jr., GR number 259337, na nagpatibay na ang pagtakas ay malinaw na pag-iwas sa pananagutan. No? Sa madaling salita, ang fugitive ay hindi maaaring tumakas sa batas at sa parehong pagkakataon ay hihilingin sa batas na protektahan siya. No, sana we make it clear, no, na talagang hindi pwedeng basta-basta na lang tayong lumayas kamukha ng ginawa. At ngayon meron tayong pending relief na hinihingi sa korte at gusto nating mangyari na ito'y pagbibigyan ng korte na. At siyempre, ayun, in-explain na nga, no? Kaya mahirap mga kaibigan, mahirap mga kaprobinsya na ganun ang mangyayari ngayon. So ako si Senator Bato, siguro huwag siyang gumaya nito. Tabuan, tumapo na kayo. Dapat bang talikuran hamon ng buhay na naranasan? May kakulangan pa ba sipa at pananampalataya? Kapos ba wika'y kumilos ka tao? Sa Diyos may saklolo. So ang pinaka-relief nito mga kaprobinsya, kailangan sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa para siyempre yung lahat ng relief na gusto niya at yung mga pending request nila na nandun sa Supreme Court at gagalaw. Kung pagbasihan natin ang mga eksplikasyon ng mga eksperto sa naayon sa ruling na ito ng ating Supreme Court. Kasi considered po talaga na fugitive ngayon si Senator Bato de la Rosa. Sana po naliwanagan tayo at meron tayong natutunan. Hindi tayo eksperto pero nag-iisip tayo.